At mga kapuso, mula doon sa live point, tayo po ay lumipat ng pwesto at pinasok natin ngayon ang kaloob-looban nitong eskwelahan at alinsunod po sa kwento ng mga testigong ating nakausap kanina. Ikukwento ko po sa inyo kung paano nangyari ang naganap na pamamaril kahapon ng umaga. Dito po sa aking kaliwa, isang bakanting lote kung saan din malapit na nakatayo ang faculty room at ang kantin ng eskwelahan. Ang sinasabi ho ng mga nakakita at nakarinig ng kaguluhan, sa lugar na ito, unang narinig ang unang bugso ng mga putok ng baril. At kung inyong makikita, narito pa ho mga kapuso, ang markings ng soko, dyan ho tumalsik yaong mga basyo. At mula ho sa pwesto na ito, sa mismong aking nilalakaran, mga kapuso, dito rin ho naglakad ang dalawang menor de edad na suspect. Kaliwat kanan, sakada sila ay daraan sa mga silid-aralan. Walang habas na nagpapaputok ang mga menor de edad na suspect. At dito ho sa classroom na ito, kung inyong makikita, gulo-gulo pa ho ang loob ng silid-aralan na ito. At ang gamit ng mga bata ay nanatili at naiwan ng mga estudyante sa loob po ng classroom sa kanila kong pagsusumikap na maisalba ang kanilang mga sarili. Naglakad pa rin ho ang dalawang sinasabing gunman dito ho sa pasilyo na ito. Ilang metro ho ang layo. At ayon ho doon sa ating nakausap, mabagal at hindi nagmamadali, relax na relax, yun hong mga minor de edad na suspect habang tinatahak ang pasilyong ito hanggang sa makarating po dito sa open space na ito kung saan naman nakatirik ang gitnang gusali. Mga kapuso, ayon po sa pagkikipag-ugnayan natin sa Philippine National Police, sa gusaling ito, pinakamaraming napuruhan sa ginawang pamamaril ng mga suspect. At hindi pa ho natapos dyan. Tumawid pa ho ang mga suspect doon sa pasilyo na yon at nagpunta sa kabilang building kung saan naman nag-ieskwela ang mga grade 9 at grade 10 students. Mula pa rin ho dito sa San Jose National High School, balik po muna sa inyo dyan sa studio.